So happy Sunday to everyone. At akala ko di ako makarating, mabuti na lamang at talagang purihin ang Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makaabot dito sa center. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panahon na kami ay muling nagkasama-sama upang ikaw ay aming purihin at sambahin. Salamat sa iyong walang hanggang katapatan. Sa bawat araw, pinapatunayan mo sa amin na ikaw ay mabuti at tapat. Hindi mo kami iniiwan at patuloy mo kaming iniingatan at pinagpapala. Ngayong araw na ito, Panginoon, iniaalay po namin sa iyo ang aming buong puso, isip at lakas. Ihanda mo, Panginoon, ang aming kalooban sa aming pakikinig. Hayaan mo na maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya at maalala na ikaw ang Diyos na laging tapat sa iyong mga pangako. Samahan mo kami at gabayan mo po kami sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ngayong araw na ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating preaching team. Meron po tayong 3 months para pag-usapan po ito. It's all about seek, walk, and stand. So, nasa ikalawang linggo na po tayo. First Sunday, nagbigay po si Pastor G ng introduction. And then today, mag-uusap po tayo sa chapter 2 ng Ephesians. So, hindi na po natin babanggitin pa yung series description dahil gusto natin ay mapag-usapan nating mabuti itong topic na ito. So, ang paksa po natin ngayon ay pinamagatan po nating love. Who we are in Christ. Basahin po natin. Let's read in Ephesians chapter 2, verses 1 to 4. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desire of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, which rich in mercy, because of the great love with which He loved us. Sa Tagalog po, nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin. Our main idea, our identity is not defined by our sinful past, but by God's immeasurable love. Though we were spiritually dead, God loved us, pursued us, and made us alive in Christ. Sa Tagalog po, ang ating tunay na pagkakakilanlan ay hindi nakabatay sa ating makasalanang nakaraan, kundi sa walang hanggang at hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Bagamat tayo ay spiritual na patay dahil sa ating mga kasalanan, minahal tayo ng Diyos, hinanap tayo at binigyan tayo ng bagong buhay kay Kristo. Isa po sa pinakamatinding hangarin ng bawat tao ngayon, mga kapatid, ay ang siya ay mahalin. Amen. Sino po ba rito ang ramdam niya, alam niya na siya ay mahal? Amen po ba? So, ito po yung deepest longing ng tao ngayon. Nais nating lahat na maramdaman na tayo ay tanggap, pinahahalagahan,
na tayo po ay kailangan at alam natin na tayo ay may kabuluhan. Hindi po tayo nandito sa mundo na para bang dumating tayo na tayo ay kakain, magtatrabaho, magpapagod, and then hihintayin na lang natin yung ating kamatayan. Although maraming tao ngayon na merong ganitong kaisipan na sila ay ipinanganak, dumating sa mundo, at ang kanilang gagawin ay walang iba kundi matulog, kumain, magtrabaho, and then uulit-ulit, kumain, magtrabaho, gumala, okay? And then time will come, hintayin na lamang po nila yung kanilang kamatayan. So yung pagiging mahalaga, mga kapatid, hinahanap po natin ito. Siyempre sa ating pamilya, sa ating relasyon, hinahanap natin ito sa bawat tagumpay po natin, papuri sa ibang tao, at maging sa ating mga pinagkakaabalahan sa buhay. Pero ang masama nito, mga kapatid, kapag ibinatay po natin yung halaga po natin sa mga bagay na ito, madali po tayong mawawala, madali tayong mapapagod, at madali nating mararamdaman yung kawalan ng kabuluhan po natin. Tama po ba? Marami sa atin, alam ko na may takot pa rin at may pag-aanilangan kung talagang kilala ng mga tao yung tungkol sa atin. Minsan natatakot tayo, tama po ba? Itinatago natin yung sarili, yung pagkakakilanlan po natin sa ibang tao. Bakit? Kasi kapag tuluyan po nilang nakilala tayo, baka hindi na nila tayo tanggapin. Baka hindi na nila tayo mamamahal. Tama po ba? So, ito yung malaking takot ng maraming tao ngayon. Kaya maraming tao ngayon talagang ang malaking problema talaga nila is still yung kanilang identity. At ang pag-uusapan natin ngayon, na pagkakakilanlan natin, Kuya Bril, na tayo ay minahal. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan, nakikita mo ba sa kanya na siya ay minahal? Mahal mo ba yung katabi mo ngayon? Amen. Okay, maliwanag po ba? So, now, tingnan po natin. Today, let us see 3 truths from these 4 verses that will reshape, okay, how we see ourselves. Amen? So, unang-una, okay, tingnan po natin. We were spiritually dead without Christ. Ulitin natin, we were spiritually dead without Christ. Ang sabi doon, as for you, you were dead in your transgression and sin. Kung mapapansin ninyo, mga kapatid, yung opening pa lang ni Paul, parang nakakatakot. Tama po ba? Kasi, biruin mo, sasabihan ka na ikaw ay patay. Okay, tingnan mo nga yung katabi mo. Alam ko naman buhay ang katabi mo, di ba? Nakakatakot eh. Opening pa lang niya, kayo'y nung unay patay kayo. Okay. Pero now, let me clear on this, mga kapatid. Makinig po tayo. You cannot fully appreciate God's love until you understand how hopeless your condition was without Him. Amen? Hindi mo mauunawaan yung love, yung pag-ibig ng Panginoon hanggat hindi natin nauunawaan kung gaano tayo kawalang pag-asa, kawalang halaga bago tayo nakita, bago tayo iniligtas ng ating Panginoon. Kaya sinimulan po ni Pablo, kayo'y napatay. Ibig sabihin, nagbigay muna si Paul ng tinatawag nating spiritual autopsy. Tama? So, ngayon, tingnan po natin. This is the biblical picture of humanity. Okay. Apart from Christ, spiritually lifeless. Okay, nakalagay po dyan. Unable to respond to God
and slave to sin. Spiritual death means separation from God. A dead person cannot restore himself to light. So, ang patay, kahit sipain mo yan, wala nang pakiramdam yan. Hindi magrereklamo yan. Amen po ba? So, sinasabi sa atin dito, hindi po niya dinescribe itong mga taong ito na spiritually weak or mere sick, but instead, sinabi niya, they were dead. Ito po yung diagnosis po ng tao apart, from Christ. We were spiritually lifeless. Yung mga kasalanang nagagawa natin, it is not just only an occasional mistakes, mga kapatid, pero ito po yung atmosphere ng buhay natin. Wala ba kayo napansin? Na nung una, para bang baliwala lang sa iyo yung mga kasalanang ginagawa mo. Okay lang yung mga bisyo na yan. Okay lang yung mga pandaraya na yan. Okay lang yung mga pagsisinungaling na yan. Bakit? Because those were the atmosphere we live in. Ito yung daan na nilalakaran po natin. This is the rhythm of our old life, mga kapatid. Imagine, araw-araw wala kang ginawa kundi magalit, magsinungaling, manakit ng tao. Ito talaga tayo, mga kapatid. Kaya nga sinasabi sa atin dito that spiritual death or death means separation from God. Now, here's the thing. How can someone be dead and still walk? Tama? Mga buhay naman itong mga to. Paano mo masasabing sila ay mga patay? Okay? Sinasabi rito, Paul is talking about spiritual death. Maybe you are physically alive, you are socially active, or even you are professionally successful, but you are spiritually dead. Okay? Ang ibig sabihin po nito, you are unable to see God, you are unable to love God, unable to obey God, wala kang kamalayan sa mga bagay patungkol sa Diyos. Maybe you can look fine. Okay? Kung titingnan mo itong mga taong ito, maybe they can look fine on the outside, but still they are disconnected dun sa pinaka-source ng buhay. Amen? So before Christ, okay, next slide. Ang sabi dyan, we had no spiritual life. Ano ibig sabihin nito? Buhay tayo physically, may mga pangarap tayo, may mga trabaho tayo, meron tayo mga relasyon, pero spiritually dead. Parang ano yan parang cellphone. No matter how expensive your cellphone. Amen? Gaano man yang ka-branded. Pero kung walang battery, tama? It's useless. Hindi mo rin magagamit. Right? So pangalawa, we had no power to save ourselves. So bago natin makilala ang ating Panginoon, wala tayong kakayanang iligtas yung ating sarili. Ang akala natin, nung nagpapakabuti tayo ay tanggap ng Diyos. Akala natin nung tayo ay napaka-religyoso, talagang tayo ay kinalulugdan ng Diyos. Pero sabi rito, we had no power to save ourselves. Impyerno pa rin ang bagsak mo. Are you listening? We had no hope apart from God's intervention. Kapag tayo ay iwalay sa Diyos, wala tayong kakayanang iligtas yung ating sarili, wala din tayong maliwanag na pangarap, wala tayong paraan para baguhin yung ating kalagayan. So, now, let's continue. Application. Acknowledging this reality leads us to appreciate the transformative power of His grace, which brings us from death to life. It calls us to live in gratitude and purpose as we embrace our new identity in Christ, empowered to walk according to His ways. Now, tingnan po nating mabuti. Kung talagang sinasabi sa atin dito,
yung pagtanggap natin sa katotohanan na ito na talagang apart from Christ is wala talaga tayong magagawa. Alam niyo mga kapatid, sinasabi sa atin dito na ngayong nakilala na natin ang ating Panginoon, mas dapat nating i-appreciate kung paano tayo binago ng Panginoon. Amen? Dapat appreciative ka ngayon. Wow! Thank God! Dati palamura ako, pero ngayon, hindi na. Di ba? Dati, ito'y sinasabi ko, pero ngayon, pag meron lang halimbawa may nalaglag o kaya may nagulat ka, di ba? Praise the Lord na yung nasasabi mo. Di ba? Dati, anak ng kalabaw, di ba? Pero ngayon, iba na, anak ng Diyos. Tama? So, sinasabi sa atin dito na magpasalamat tayo kasi tinatawag tayo ng Panginoon sa isang kakaibang buhay. Ibang klase ito. Amen? Di tulad dati na hinahayaan mo na lang yung buhay mo na para bang iniintay mo na lang yung katapusan mo. Mamamatay ka na pero ngayon excited ka. Bawat araw may gana ka na. Kasi you are now empowered to walk according to His ways, di ba? Kahit umuulan, Lord. Di ba? Kahit ang prayer mo, pwede bang patigilin mo ang ulan? Tama. Pero dahil malakas ang ulan, sugod ka pa rin. Dahil gusto mong magsimba. Gusto mong mag-fellowship. Di ba? Tinatanong mo pa, di ba? Baha ba dyan? Papuntang church. Di ba? May nagsabi, ano lang, gutter deep, knee deep. Wala yan. Ako nga lumulusom, kalahating bewang, kaya kong lusubing yan. Tama po ba? So sinasabi sa atin dito na tinawag ka ng Panginoon, may purpose yung buhay mo. Amen? Hindi mo dapat tingnan ito na para bang nangihinayang ka. Dapat sa lahat ng mga gagawin natin, ipakita mo na may magandang layunin ng Diyos. Are you with me? Parang wala akong kausap. Amen? Tandaan natin, maraming tao ngayon, sinusubukan nilang ayusin yung kanilang sarili, pero hindi nila magagawa. Amen? Kahit gusto nilang bumait, hindi nila magagawa. Bakit? Because they are spiritually dead. Tama po ba? Ang problema, wala silang connection sa Diyos. They are disconnected. Okay? Second truth, we were captive to sin. Okay. We were captives to sin. Ipinaliwanag po sa atin ni Pablo dito that there are three forces that controlled our lives before Christ. Basahin po natin yung part na yon, mga kapatid. Let's read. Okay? In which you once walked following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desire of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. So tingnan po natin, let's begin dun sa world. Ano ba meron sa world? The world has always its direction. Amen? The world encourage self-centered living. Lagi po niyan sinasabi sa atin na live for yourself. Mamuhay ka sa sariling kagustuhan mo. Okay lang yan. Tama? Gawin mong sentro ng buhay mo yung sarili mo kaysa sa Diyos. Pangalawa, follow your desire or your heart. Ang tinutukoy po dito ni Pablo, yung sundin mo kung saan ka masaya. Tama? Sundin mo kung ano yung gusto ng puso mo. Alam niyo po, ako nung wala pa ako sa Panginoon, isa din akong taong magagalitin. Talagang mainitin din ang aking ulo. Kapag merong
may gumawa ng hindi maganda, ang tendency ko ay gumante. Magsalita ng masasakit na pananalita. Tama? Kung nung wala ako sa Panginoon, para sa akin mahalaga na ilabas ko ang galit ko. Para sa akin, ang motto ko noon, huwag kang magpatalo. Tama? Lumaban ka, gumanti ka. Mabuti na lamang kahit may mga konting pasa. Mabuti na lang hindi ko naranasang mabugbog. Pero sa totoo lang, kahit nung ako'y nag-aaral, talagang ako yung tipong tao na kapag may masamang ginawa, gumaganti po ako kaagad. Mabuti na lang nakilala ko ang ating Panginoon. Amen? So, pangatlo, protect your image. Ibig sabihin po nito, alagaan mo at protektahan mo yung iyong reputasyon kung paano ka nakikita ng tao. Di ba? Ito yung sinasabi ng mundo sa atin. And then lastly, success defines your value. Without Christ, we naturally followed its pattern. Now listen to this. Tingnan po ninyo ito. If you are not intentional in resisting the world, you inherit its values. Ang ibig sabihin, kung sadyang, kung hindi tayo intentional, at hindi po tayo maingat sa pagpili ng ating mga iniisip, pinaniniwalaan at ginagawa, tayo po ay madaling mahuhulog sa pattern, sa values ng mundo nang hindi natin namamalayan. Parang ilog lang yan. Tama po ba? Ano ibig sabihin? Kapag hindi ka lumangoy, okay, pasalungat, dadalhin ka ng agos kung saan ang direksyon ng ilog. Ganon din ang mundo. Kung tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, kung ikaw ay susunod sa agos ng mundo at hindi ka sasalungat, hindi ka lalaban kung ano ang gusto ng mundo, hindi mo lalabanan yung inggit mo, hindi mo lalabanan yung yabang mo, hindi mo lalabanan yung pagiging mukhang pera mo. Parang sakit pakinggan, no? Hindi mo lalabanan yung lust. Ikaw ay kusang aanurin. Nakakalungkot kasi maraming, alam niyo yon, nakakilala na tayo sa Panginoon, pero madalas nagpapadala tayo sa agos ng mundo. Tama po ba? Hindi mo na kinakailangan turuan ngayon ng tao para maging makasarili. Hindi mo na kinakailangan turuan ng tao para maging insecure. Kasi ang tao, kusa na nilang minamana yan, alam nyo kung saan? Sa social media. Sa TikTok. Okay? Saan pa? Sa kanilang mga barkada. Kung wala ang filter ng salita ng Diyos, nakikinig po ba tayo? Madali kang madadala. Kung hindi intentional ang devotion mo sa Panginoon, madali kang manlalamig. Madali kang mapapagod. Kung hindi intentional yung pamimili mo ng kaibigan, basta nakita mo mayaman, nakita mo na maganda, nakita mo na may kaya, sige, tama? Pero kung hindi ka intentional, hindi mo pinipili, ano sabi sa Bible? Bad company corrupts good character. Tama? Yayain ka lang nila, pagsama mo, ganun ka na rin. Are we listening? So in the final, yung mundo ang nagde-decide kung ano ang magiging values mo. Hello, are you there? Okay? So, let's continue. The devil, ito malungkot. The devil, the invisible enemy, the ruler of the kingdom of the air. There is spiritual enemy working to keep people separated from God. Ang sabi diyan is called an invisible enemy because
We cannot see Him physically, and yet His influence can be seen through deception, temptation, lies, pride, hatred, division, discouragement, and compromise. At alam nyo ba kung anong goal ng demonyo? Is to distort God's truth and encourage people to live according to sin rather than God's will. So maliwanag na sinasabi sa atin dito na meron tayong kaaway. Tama? Hindi natin siya nakikita. Pero ang trabaho niya, ilayo ka sa Diyos. Kahit sa loob ng simbahan, nagtatrabaho din siya. Alam niyo po ba yon? Unti-unti niyang ibinababa yung talukap ng mga mata mo. Unti-unti niyang ibinabaling yung atensyon mo sa iyong cellphone. Unti-unti niyang ginugulo yung utak mo. Tama? Ibinabaling ni Satan yung sarili mo sa sarili mo. Nagiging self-conscious ka. Haba naman mag-preach ito ni Pastor. Nako, sigurado na naman to. Aabutin na naman tayo nito ng siguro kulang-kulang 2 oras na naman tayo nito. Di ba? Alam nyo, ganyan kasi ang datingan kapag may mga tukso di ba? Tinutukso ka, di ba? Nako, dapat maaga tayo makauwi ngayon. Lakas ng ulan. Talaga to si Pastor talagang walang pakialam to. Binabaha na nga yung bahay namin. Magluluto pa kami, pero mo, uuwi pa kami ng bahay, magluluto. Anong oras kami kakain? Amen ba, Bril? Wag kayo mag-alala, may champurado yata dyan. Walang champurado, walang sopas. Okay. May kape mamaya. Okay? So, ang sabi sa John 10:10, ang sabi doon, the thief comes, what? Sino si thief? Sino si thief? Sino yung magnanakaw? Ang diablo, tama po ba? Ang trabaho niya, magnakaw, pumatay, at magwasak. So lahat gagawin niya para i-distract ka niya, ilayo yung atensyon mo. Kaya kapag nararamdaman mo, parang naguguluhan ako ngayon, alam mo na, gumagawa ng paraan ang demonyo. Tama po ba? So, pangatlo po, the flesh. Ang sabi doon, gratifying the cravings of the flesh, or we live in the passion of the flesh, pagnanasa ng ating laman, sumusunod sa mga hiling ng katawan at pag-iisip. Gratifying the cravings of our flesh means allowing our sinful desire to control our decisions and action instead of allowing God's Word and the Holy Spirit to guide us. Alam niyo po ba, mga kapatid, please, ito ay facts. Alam niyo po ba na si flesh po isang cruel master? Nakikinig po ba tayo? The flesh is a cruel master because it always promises satisfaction but never liberties. Amen? Ulitin ko. Flesh, parang credit card lang yan. Tama po ba? Anong ibig sabihin ng pag credit card? Ano ibig sabihin? You enjoy now. Tama po ba yon? Enjoy now and then pay later. Tama? Mag-enjoy ka lang. Tama? Sige, masaya yan. Diba? Hanggat nararamdaman mo na ikaw ay nag-enjoy, sige lang. But sooner or later, aanihin mo ang consequence nito. Yaan si flesh. It always promise satisfaction but never deliver peace. Bandang huli, pasasakitin lang niya ang ulo mo. Tama? Akala mo, single, di ba? Nung niligawan mo, di ba? Talaga nga naman, nangako siya, ikaw lang ang mamahalin ko. Nung bandang huli, iba na pala. Hindi pala siya single. Ayan. Meron pala siyang partner. Tama? Meron palang asawa. So mag-iingat tayo. Kasi si flesh, sabi nga dito, walang trabaho yan, kundi kontrolin niya yung hilig ng laman mo. Right? Now, punta po tayo. Now, this is the turning point. Ito ang maganda, application.
Ephesians 2, okay. Ba't conclusion na kagad? No, application yan. Sino ba nagsulat niyan? Siyempre ako. Okay. Ephesians chapter 2 verse 2 and 3 highlights that before we encountered Christ, we were enslaved. Okay? By sin, living under the influence of worldly desires and following our own selfish inclination. And this realization emphasizes our need for redemption and liberation through Christ's sacrifice, which frees us from the bondage of sin. As we embrace His freedom, we are called to live aligned with God's will, reflecting His love and grace in our lives. Alam niyo, nakakatuwa kasi very liberating. Nung tinanggap natin si Christ, iba ang feeling di ba? Talagang naramdaman nating lumaya tayo. At nung lumaya tayo, naging na rin tayo, kumbaga, binigyan niya na tayo ng access para magawa natin yung kanyang kalooban. Dati hirap na hirap tayo, tama? Ngayon nag-uumapaw na yung love, nag-uumapaw na yung joy, nag-uumapaw na yung biyaya sa atin. Kasi nakita na po natin na meron palang force na talagang inaagaw yung attention natin. Kilala na natin sila. Dati kasi kakampi natin sila Tama po ba? Kakampi natin ang mundo, kakampi natin ang demonyo, kakampi natin yung sarili natin. Pero ngayon hindi na. Kalaban mo na sila, Tama? Kaya magmula ngayon, kailangan meron ka ng nakaharang na kagad. Amen? Never. Hindi mo na kinakailangan silang i-entertain. Kasi once na sila i-entertain mo, ang sabi sa Bible, once you give the devil a foothold, pag binigyan mo sila ng konting butas lang, tama. Pag nakalusot sila sa iyo, ang gagawin nila, palalakiin nila yung butas. Tama? At kapag lumaki yung butas, di mo na namamalayang, kaakbay mo na naman si Taning, tama? Nandun ka na naman kay world, nakikipaglaro ka na naman, amen? Tama? Dito, praise the Lord ka, tama? Pero paglabas mo, erase the Lord, di ba? Teka muna, Lord, di ba? Pero nandito, talagang tuwan-tuwa ka. Ha? Di ba? Praise the Lord. Tama, praise the Lord. Pero paglabas mo, dahil nakita mo yung world, teka muna, Lord. O kaya, erase the Lord. Nakalimutan mo na si Lord. Now, this is the turning point. Tuloy po tayo. God's love transformed our story. Ang sabi doon, but because of His great love for us, God who is rich in mercy. Wow, grabe yun, di ba? Subalit napakasagana ng abag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Everything changes with these two words. Ano yun? But God. And this is the turning point. Tingnan po ninyo, yung buhay mo is headed to condemnation. Yung buhay na nating lahat is headed toward judgment. Mabuti na lang may words na but God. Ano yun? God intervened. Tama? Hindi dahil sa deserve natin yung love ni Lord, hindi dahil we earn His favor, pero ito ang nature ating Panginoon. Now, Paul highlights two beautiful characteristics of God. Unang-una, God is rich in mercy. That means God does not run out. His mercy is not in a limited supply. He does not measure grace with a teaspoon. He pours it out in abundance. Grabe yung mercy ng Panginoon. Sino rito ang nararamdaman niya na, Lord, sobra-sobra yung mercy mo sa amin. You're so rich in mercy. Barely merciful, that occasional merciful, not merciful only when life is in a good mood. Pero sinasabi sa atin dito na yung mercy ng Panginoon is so rich. Amen. Yes, your sin is real, your shame is real.
Nakita ka niya, di ka nagbayad ng pamasahe sa jeep. Nakita ka niya, nangopya ka, nandaya ka, nagsinungaling ka, nangupit ka. Your failure is real, but God's mercy is richer than all your failures. Grabe si Lord, di ba? Kahit may kasalanan kang nagawa, sobra pa rin ang awa ng Panginoon sa atin. So mercy means God withholds the judgment we deserve. You're supposed na papunta ka na ng impyerno, pero kinuha ka ng Panginoon. Tama po ba? God has a great love. Agape. Wow, ito yon. Agape. Agape, a covenantal, unconditional, self-sacrificing love that is determined entirely by the character of the lover, not the worthiness of the love object. Alam niyo po ba yung kantang Scandal of Love? Scandal of Grace ba? Alam niyo po ba yon? Alam niyo sa totoo lang, ito po yung love na unexpected. Ito po yung love na undeserved. Tumutukoy ito sa pag-ibig ng Diyos na hindi inaasahan, hindi karapat-dapat nating tanggapin. Amen? Alam nyo, nung pinakikinggan ko nga yan, just last night lang, Scandal of Grace. Grabe, ang ganda. Naalala ko tuloy yung book ni Philip Yancey, no? Pastor Jean. Yung book niya na, What's So Amazing? About grace, no? Sinasabi niya doon na in human logic, mga kapatid, you get what you pay for. Tama? You earn what you deserve. Pero yung grace ni Lord, binalik niya ito. Bakit? Kasi binigyan tayo ni Lord ng kanyang love, binigyan niya tayo ng forgiveness, ng acceptance, hindi dahil sa maganda yung performance mo, hindi dahil sa mabait ka, but because of who He is. Amen? Ang sabi ni Yancey, let me quote that. Ang sabi niya ni Yancey, nothing you can do to make God love you more and nothing you can do to make God love you less. Sa Tagalog, sinasabi niya na ang biyaya ay nangangulugan na walang kahit anong pwede mong gawin para lalo kang mahalin ng Diyos at wala rin kahit anong pwede mong gawin para mabawasan ang pagmamahal ng Diyos. Tama? Hello, nakikinig po ba tayo? So, sinasabi sa atin dito na grabe yung mercy, grabe yung love ng Panginoon. Amen? Mabuti na lamang nararamdaman natin ito. Mabuti na lamang talagang God is so rich in mercy and He is so great in love. Application, tingnan po natin. God's love reminds us that our past failures and sins do not have the final word over our lives. Because He is rich in mercy, we can receive His forgiveness, embrace our new identity in Christ, and live with gratitude, confidence, and hope. We are not defined by where we came from, but by the love and grace of God that transform our story. So maliwanag na, alam na mga kapatid, kahit na gaano pa kadilim yung ating nakaraan, kahit na marami tayong mga failures, mga mistakes, they do not have the final word. Amen? Still the final word, manggagaling kay Lord. At yung final word na yon, minahal ka ng Panginoon. Tama? Sabi nga sa kanta, the love of Jesus. Ito na naman. Parang gusto kong hatakin dito si Pastor Jean. Sweet. Hindi pala si Pastor Jean, si Ate Grace. The love of Jesus is so sweet and marvelous. Higher than the mountain, deeper than the oceans, wider than the universe. O, sundan mo. Ayun, galing talaga ni Jana.
Wow. Oh, wonderful love. Praise the Lord. Now, to end our message for today. Your identity is no longer rooted in your past, your failures, or your sins. If you belong to Christ, your identity is what? Mahina. Your identity is? Naku, kulang pa sa lakas. Your identity is? Yan. You are loved with an everlasting love, accepted by grace and given new life in Him. This truth is the foundation of the believer's identity and the motivation for a life of worship, obedience, and confidence in Christ. Meron ba tayong Tagalog na meron? Ayon, ang iyong pagkakakilanlan ay hindi na nakaugat sa iyong nakaraan, sa iyong mga kabiguan o sa iyong mga kasalanan. Kung ikaw ay na kay Kristo, ang iyong pagkakakilanlan ay minamahal. Ikaw ay minamahal ng walang hanggang pag-ibig, tinanggap sa pamagitan ng biyaya at binigyan ng bagong buhay sa Kanya. Ang katotohanan ng ito ang pundasyon ng pagkakakilanlan ng mananampalataya at ang nagbibigay ng motibasyon para sa buhay ng pagsamba, pagsunod at pagtitiwala sa Kanya. Amen? On the second Sunday of August, tandaan po natin, our identity is we are loved. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen? At sabihin mo rin, dahil mahal ka ng Diyos, mahal din kita. Ayun, no? Amen? Amen po ba? Happy po ba tayong lahat? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat tayo mukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa isang talagang punong-puno ng katotohanan at nagbigay sa amin ng motibasyon upang ang buhay na tinanggap namin ay patuloy na ito ay